Kapayapaan po ang sumainyo mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tayo na pong mag-aral ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagkakalob sa atin ng pagkakataon upang magbulay sa kanyang mga kalooban. Gayon din ay nagpapasalamat po kami sa inyo mga minamahal naming mga taga-subaybay sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa mga talakayin ng programang ito na kapwa tayo sumasampalataya na sa pamamagitan nito ay mauunawa natin ang mga salita ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno, at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Benhanan upang ipaglingkod po sa atin ang aral ng Diyos. Kapayapaan po, kapatid na Ayuno, at sa inyo po, nagiliw naming mga taga-subaybay, kapayapaan po ang sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin po natin muli ang mga aral ng Panginoong Diyos na nasusulat sa mga banal na kasulatan, at ito po ay nasa ganito pong pamagat. Ang mawalan ng buhay dahil sa Panginoong Kristo Jesus at sa Ebanghelyo ay maliligtas. Sa pag-aaral na ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ay tatalakayin po sa atin kung gaano po kahalaga na ang Panginoong Kristo Jesus ay ating pong pinaglilingkuran, ating pong kinikilala ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin, at gayon din naman yung pong kahalagahan kung ating pong naiingatan ng kanyang mga salita. Bahagi din po ng pag-aaral na ito ay ating pong matutunan kung ano ang kalagayan natin bago ang Panginoong Kristo Jesus ay ating pong makilala at sinampalatayanan, at gaano kasama ang sitwasyon kung mananatili tayong hindi natin nakikilala ang Panginoon sa ating pong buhay. At sa mga huling bahagi ng pag-aaral na ito ay makilala naman natin kung gaano naman kabuti na tayo po ay mabuhay sa katwiran ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya dahil po sa mahalagang pag-aaral na ito, pasimulan po natin ang pagtalakay at magiging ganito po ang bungad na pagtatanong. Kapatid na Benhanan, ano po ang mahalagang layunin ng pagparito ng Panginoong Kristo Jesus dito po sa sanglibutan? Alam nyo, kapatid na Ayuno, hindi po lingid at masasabi natin na malaking porsyento ng populasyon sa buong mundo ay nakaunawa at nakaalam ng tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus dito sa sanglibutan. Subalit, hindi ang lahat ay nakikita ang mahalagang layunin kung bakit ang Panginoong Kristo Jesus ay naparito dito sa ibabaw ng mundo. At ito ay mababasa natin sa unang Timoteo 1:15. Pakibasa po, kapatid na Ayuno. Ganito po ang siyang nakasulat. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangulo sa mga ito. Maliwanag nating narinig sa pagbasa po ng nasabing talata, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay naparito upang iligtas ang mga tao o ang mga makasalanan. Ang layunin ay ipakilala kung sino ang tunay na Diyos, at gayon din ay upang ang tao na makasalanan ay kanyang iahon mula sa pagiging makasalanan. Sabi nyo nga po, talagang ang Panginoong Kristo Jesus ay naparito para iligtas ang mga makasalanan o mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoong Kristo Jesus.
Kung ang tanong po kapatid na Benhanan, ano po ba ang tunay na kalagayan ng mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoong Diyos? Ang paglalarawan po ng Biblia ay mababasa natin sa Mateo 9:36. Ganito po ang ating maririnig, mga giliw naming taga-subaybay. Datapwat, nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Narito po kung bakit ang sangkatauhan ay naging kaaba-aba ang naging kalalagayan. At dahil doon, ang pastor na tumutukoy sa ating Panginoong Kristo Jesus ay nakita niya ang nakakaawang sitwasyon at kalalagayan ng tao. At ito po, gaya ng tupa, sabi ng ating narinig na talata, ang mga tao ay gaya ng tupa na walang pastor. Sila ay nangahahapis at nangangalat. Ibig pong sabihin, ang tao ay gaya ng tupang walang pumapatnubay, walang pumuprotekta, at walang gumagabay. Kaya gayon na lamang po ang naging damdamin ng ating Panginoong Kristo Jesus na siyang pastor ng ating kaluluwa sa pagkakita ng kalagayan nating ito bilang mga tao. Kaya po napakahirap po mga minamahal namin mga taga-subaybay, ang kalagayan po natin bago dumating ang Panginoong Kristo Jesus, bago po natin siya nakilala at nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin, tayo po sa katotohanan ay gaya ng mga tupan na may kailangan na talagang mabuhay na matuwid o maayos sa mundong ito. Subalit, wala pong sino man na may kakayanan para maibigay ang pangangailangan ng mga tupa o sa makatigbagay ng mga tao. Sapagkat ang kalagayan po natin ay matutugunan lamang sa pamamagitan ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya ang kanyang pagkahabag ay nag-udyok din sa kanya upang ibigay ang kanyang sarili para maging pastor nila. Magkagayon pa man, kapatid na Benhanan, ano po ba yung lalong masama na maaari pong kasapitan ng mga taong nangangalat at nahahapis na gaya ng mga tupa na walang pastor? Kung ang tao ay mananatiling gaya ng tupa na walang pastor, ang nag-udyok sa damdamin ng ating Panginoong Kristo Jesus na siya ay mahabag sa kanila ay sapagkat alam ng Panginoon kung ang mga taong ito'y mananatiling walang gumagabay, walang pumuprotekta at walang pumapatnubay gaya ng tupa na walang pastor, ay tiyak po ang magiging kapahamakan nito. Kung bakit ay narito ang dahilan, pakibasa po sa unang Pedro 5:8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang idudulot na kapahamakan sa mga tao kung sila po ay mananatiling gaya ng tupa na walang pastor. Ay madali po tayong masisila ng ating kaaway. At ang paglalarawan po ng Biblia, itong kaaway na ito na tumutukoy sa dyablo o si Satanas ay gaya ika ng leyong umuungal araw at gabi. Ang dahil ng kanyang pag-ungal ay sapagkat kinasasabikan niya ang pagsila, ang pagkain ng tupa. Hinahanap niya ito araw at gabi. At dahil doon mga giliw naming mga taga-subaybay, kung ang tao'y hindi magpapahalaga sa layunin ng pagparito ng ating Panginoon bilang pastor nating mga tao, ay malaki po ang posibilidad na tayo po ay maagaw o mapaalipin ng diablong kaaway. Totoo po mga minamahal namin mga taga-subaybay, wala po tayong kakayanan para ipagtanggol ang ating sarili sa pandaraya o pagkapahamak na maaring gawin sa atin ng dyablo. Ang dyablo po ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa atin at ang kanyang gagawin ay ipahamak tayo at ang kanyang intensyon na ito ay madala tayo hanggang sa pagkamatay ng ating pong mga kaluluwa. Kaya po napaka masamang bagay ang maaari nating kahihinatnan hanggat hindi po natin kinikilala sa ating buhay ang Panginoong Kristo Jesus, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral na ito, papaano po ba inilalarawan ng Biblia, kapatid na Benhanan, ang pagiging pastor ng Panginoong Kristo Jesus?
Marami pong mga berso sa banal na kasulatan na kung papaano inilalarawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At sa pagkakataong ito ay ipapahayag sa atin kung papaano ilarawan ng ating Panginoong Kristo Jesus bilang pastor ng ating mga kaluluwa. Basahin po ninyo ang 1, 10 at 11. Ang sabi, "Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa." Napakaliwanag po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ang ating Panginoong Kristo Jesus ay ang mabuting pastor. At ang kanyang pagiging mabuting pastor ay hindi lamang nagpakilala ng kanyang paraan ng pagtuturo at pangangaral nang siya po ay magkatawang tao at pumarito sa ibabaw ng sanglibutan, kundi ang lalong nagpaging dakila at nagpaging mabuting pastor sa ating Panginoong Kristo Jesus ay nang ibigay niya ang kanyang sariling buhay dahil sa mga tupa. At ang mga tupang tinutukoy dito ay ang mga tupa na nagsisipangalat at naghahanap ng kalinga ng mabuting pastor. Opo, mga giliw naming taga-subaybay, ginawa ng ating Panginoon at pinanindigan niya ang kanyang pagiging mabuting pastor nang ibigay niya ang kanyang sariling buhay sa atin na mga tao. Isang dakilang gawa ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na nagkatawang tao sa pangalang Kristo Jesus. At dapat po nating tanggapin at maunawaan na ito man ay isang dakilang pagkakataon o tsansa na ibinibigay sa tao upang tayo ay mangaligtas. At hanggang sa ngayon po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay may bisa at kapangyarihan ang ginawa ng Panginoong Kristo Jesus na pagbibigay ng buhay. At ang dahilan ng lahat ng ito ay upang maging mabuti ang ating kalagayan, upang maging ligtas sa kapangyarihan ng dyablo na sumisila sa mga tupa na kinahahabagan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya naman, kung binigay ng Panginoon ang kanyang buhay, ay makatitiyak tayo sa kaligtasan at sa isang mabuting kalagayan hanggat tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo Jesus. At dahil po sa bagay na ito, papaano po ba ipinakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili, kapatid na Benhanan, sa mga taong nais niyang iligtas? Ito po ay mababasa natin sa Mateo 11:28-29. Pakibasa po. "Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." Ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili sa mga nais niyang iligtas ay gaya ng pintuang binuksan niya sa lahat ng sangkatauhan. Opo, ang kaligtasang iniaalok ng ating Panginoon ay ukol po sa lahat ng mga tao. Dinggin natin ang kanyang panawagan na tayo'y magsiparito sa kanya, sapagkat alam ng Panginoon, pagod na po ang tao. Nabibigatang lubha sa lahat ng aspeto ng kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At pansinin po nating mabuti, physically and spiritually, ang tao po ay nasa napaka hindi magandang sitwasyon ng kanyang buhay. Napapagal, nabibigat ang lubha. At kung ang tao'y nag-iibig ng kapahingahan, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Papasanin natin ang kanyang pamatok at mag-aaral tayo sa kanya, sapagkat ang mabuting pastor ay maamo, mapagpakumbabang puso. At kung ito, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ay lubos nating sasampalatayanan at tutugunin ang panawagan ng ating Panginoon, tiyak na tiyak, mga giliw naming mga taga-subaybay, na ang unang-unang makikinabang ay ang ating kaluluwa. Ang unang-unang mahalaga sa Panginoon ay kung papaano giginhawa at magkakaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ng tao. Kung kaya naman, masugid at buong pagmamahal na ipinananawagan ng ating Panginoong Kristo Jesus na tayo na po
manatili tayong nag-aaral sa Kanya, manatili nating pasanin ang pamatok na mula sa Kanya na ito ang pagsunod sa lahat ng Kanyang mga utos. At dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po tayo mabibigo at hindi tayo magsisisi kung gawin natin ang panawagang ito ng mabuting pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Salamat po kapatid na Benhanan. Totoo pong napakaganda ng paglalarawan sa pagiging pastor ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ibang-iba talaga po ang kanyang paghahari kumpara sa dyablo na nagnanais ding maghari sa buhay nating mga tao. Opo. Sapagkat ang dyablo po ay nagnanais na tayo po ay ipahamak, pisalain at kailanman na hindi mag-aalok ng kapayapaan, ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Hindi katulad ng ating Panginoong Kristo Jesus na talagang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kabutihan bilang pastor ay matatamo natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Sa pagtuturo pong ito, kapatid na Benhanan, ano po ba ang ninanais ng Panginoong Kristo Jesus na matutunan nating mga tao sa kanyang mga pagtuturo? Ito po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang layunin ng paksang-araling ito ay ang matutunan natin kung papaano natin magugugol ang ating buhay dito sa ibabaw ng lupa ng nararapat at kapakipakinabang. Hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi lalo na nga ay maging kapakipakinabang sa ating mga kaluluwa. At ito po ay mababasa natin sa Marcos 8:34-35. Pakibasa po. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maililigtas iyaon. Dito sa pamamagitan ng pagtuturong ito, mga giliw naming taga-subaybay, ay tinuturuan tayo ng matuwid na pag-iingat at paggugol ng ating buhay samantalang tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa. Sapagkat alam po naman natin na hindi madali na isuko ang ating sariling kagustuhan. Pero kung makita ng tao ang napakadakilang resulta kung ito ay kanyang magawa, ang mahirap na ito'y magiging madali para na rin sa kanya. Kung bakit? Sapagkat dito'y sinasabi sa atin, tinuturuan tayo na tumanggi tayo sa ating sariling kagustuhan, sa ating dating nakasanayan. At ngayon ay tinuturuan tayo na magpasan tayo ng krus o makipagtiis tayo at sumunod sa kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoong Kristo Jesus na Diyos at tagapagligtas po natin. Sa paraan pong ito'y matatamo po natin ang kaligtasan. Sapagkat sa iba't ibang sali ng mga talata, may maling pag-iingat ng buhay na mababasa po tayo na isinulat ng mga unang lingkod ng Panginoon. Halimbawa na lamang ay ang talinghaga ng ating Panginoon tungkol sa isang taong mayaman na matapos niyang umani ng napakaraming ani, ano ang sinabi niya sa kanyang sarili? Magpakahingalay ka na o kaluluwa ko. Marami ka ng ani. Magpahinga ka na. Ang akala ng tao, ang buhay sa mundong ito ay nakasalig o nakadepende sa kasaganaan ng buhay. Meron din naman na kumikilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Umaasa lamang sa buhay na ito. Ito'y mababasa natin sa unang Korinto 15:19. Ang ibig pong sabihin, may mga taong naglilingkod sa Panginoong Kristo Jesus. Subalit ito ay limitado lamang sa mga pakinabang na ukol sa laman. Ibig sabihin, yung pag-asa po nila na kung bakit sila naglilingkod sa Panginoon ay dahil ibig nila ng kaginhawahan ng lupang katawang ito. Sabi ng Biblia, kapag ganun lang ang iyong pag-asa, ang iyong paglilingkod, o umaasa ka lamang sa Panginoong Kristo Jesus dahil sa buhay na ito, ikaw na ang kahabag-habag na tao. At hindi yon ang ibig ituro sa atin ng Panginoon.
Ang ibig ituro sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng katapangang espiritual. Na kahit tayo nasa harap ng kamatayan, huwag nating bibitiwan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat maraming tao, kapatid na Ayuno, mga Opo. giliw naming taga-subaybay, na dahil sa takot na mamatay sa buhay na ito, handang magpaalipin sa kasamaan. At yun po ang pinakaiiwas sa atin ng mga pagtuturong ito. Hayaan nating tanggapin na magpasailalim tayo sa makapangyarihang kamay ng ating mabuting pastor na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Salamat po kapatid na Benhanan. Papaano itinuturo ng Panginoong Kristo Jesus ang tamang pagbibigay ng buhay sa Kanya at sa Kanyang Ebanghelyo? Bukod po sa nabangkit na natin kanina na kailangang itanggi natin ang ating sarili, magpasan tayo ng krus o makipagtiis tayo sa ating Panginoon na sumusunod sa mga aral at katwiran ng ating Panginoon, narito pa ang mga karagdagan. Sa Lucas 14, 26-27 kasama ang 33. Pakibasa. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Hindi po ang ibig sabihin ay ninanais ng ating Panginoong Kristo Jesus na magalit tayo o mapuot tayo sa ating ama at ina, sa ating anak, sa ating kapatid. Kundi ang ibig lamang sabihin, kung mayroon tayong higit na iibigin sa ibabaw ng mundong ito, dapat walang hihigit sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Maging ang sarili natin. Yung pag-ibig sa sarili natin, dapat hindi ito nakahihigit sa pag-ibig natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Upang ang ating buhay ay masabi nating ibinibigay natin sa Panginoon at sa Ebanghelyo, kinakailangan po na hindi tayo napahahadlang ng anumang bagay sa mundong ito. Sapagkat kapatid na Ayuno, mga giliw naming taga-subaybay, kung bakit ito sinasabi sa atin, sapagkat ito po ay babala ng ating Panginoong Kristo Jesus. Meron kasi karanasan natin na may mga taong nagsipakinig sa aral ng programang ito. Matapos makapakinig, sinampalatayanan nila. At nang sampalatayanan nila, sumagot sila na magpapabautismo. Pero dumating ang pagkakataon, nagkaroon ng hadlang. Ano yung hadlang? May mga magulang sila na ayaw na ang kanilang mga anak ay mapabautismuhan. At dahil higit ang pag-ibig ni anak sa kanyang magulang kaysa sa Panginoon Diyos, napahahadlang ang tao. Kaya ito'y sinasabi sa atin, kung susunod rin lang tayo sa ating Panginoon, sumunod tayo ng 100%. Kung iibigin natin ang ating Panginoon, ibigin natin siya ng 100%. Hindi po ang ibig sabihin, kamumuhian na natin ang atin pong kamag-anak o pamilya, kapatid na Ayuno. Sa katotohanan, mentras iniibig at nagpapahalaga tayo sa ating Panginoon, lalo nating iibigin din naman at mapapamahal sa atin ang ating mga mahal sa buhay. Lalo nating mapag-uukulan ng ating pamilya ng matuwid at nararapat na pag-ibig at pag-iingat din naman. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, ang unang-una at pangunahing bagay upang ang tao ay maibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon at sa Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi nga ba't nasusulat, kapatid na Ayuno, na sinasabing ito ang pag-ibig sa Diyos, na sundin mo ang kanyang mga utos. Opo. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kailan nagiging mabigat sa tao ang utos ng Diyos? Kung mayroong iniibig pa ang tao ng higit kaysa sa pag-ibig niya sa Diyos. Pero, mga giliw naming taga-subaybay, magiging maginhawa at magaan ang pagsunod sa utos ng Panginoon kung mangingibabaw at nakahihigit ang pag-ibig natin sa Kanya. Kapatid na Ayuno. Opo. Napakaganda ng inyo pong
sinabi tungkol po sa programang ito, kapatid na Benhanan, sapagkat sa katotohanan na talagang hinahanap ng maraming tao kung paano magiging maginhawa ang paglilingkod sa Panginoon. At sa pamamagitan din ng mga pagtuturong ito sinasabi sa atin ng Panginoong Kristo Jesus na ibigin natin siya. Siyempre, ito ang una sa lahat. Dapat ibigin natin siya at ito ang tamang pag-ibig na magagawa po natin sa Panginoon. Gayun din naman sa ating pong kapwa, sa ating pong mga magulang, sa ating mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at iba pa. Sapagkat kung una ang Panginoon, siguradong hindi po natin magagawa ng masama kahit ang ating kapwa. At totoong igagalang tayo po ay kikilalanin ng ibang tao dahil sa ating pong kabutihan na natutunan natin sa Panginoon. Dahil po sa mga bagay ding ito, kapatid na Benhanan, bakit sa paraang ito ay matatamo o ibibigay ng Panginoong Kristo Jesus ang ninanais nating kaligtasan? Ibig ng Panginoon, mga giliw naming mga taga-subaybay, na mabuksan hindi lamang ang ating hubad na mata, kundi ang mata ng ating puso. Kaya dahil dito, ang sagot ay mababasa natin sa San Juan 16:33. Ganito po ang nasusulat. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanglibutan. Bakit ibig ng Panginoon? Na humigit ang ating pag-ibig sa Kanya kaysa pag-ibig natin sa ating sarili, sa ating magulang o sa anumang kinatangkilik natin sa buhay na ito. Maliwanag po ang isang katotohanan. Sa sanglibutang ito, naririto ang kapighatian. Wala rito ang kapayapaan. Naririto ang mga pag-uusig, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya huwag nating mahalin ang mga bagay na naririto sa ibabaw ng sanglibutan. Kung meron man tayong tinatangkilik, salamat sa Panginoon. Pero huwag nating ipalagay na higit ang ating pagpapahalaga na iuukol sa Kanya kaysa sa pagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Kung hindi natin babaguhin ang ating pananaw at pamamaraan ng paggugol ng ating pamumuhay, ay masasabi nga natin hindi natin kayang itanggi ang ating sariling kagustuhan. Naririto sa ibabaw ng lupa ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating kamag-anak at mga kaibigan. At naririto rin sa lupa o sa sanglibutan maging ang ating mga tinatangkilik. Mga giliw naming taga-subaybay, hindi po nakasalig sa mga yan ang kapayapaan, ang ikaliligtas ng ating kaluluwa. Sapagkat nananatili ang sinasabi ng Biblia, sa lupang ito mayroon tayong kapighatian o pag-uusig na laban sa katwiran ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga pagtuturong ito, mga giliw naming taga-subaybay, ay ninanais at nilalayo ng ating Panginoon na mabuksan ang ating pong pag-iisip, ang ating kalooban, upang makita natin na sa timbangan ng pagpapahalaga, ano ba ang mas mahalaga? Ang pakinabang ng katawang laman o ang pakinabang ng ating kaluluwa? Kaya naman, dahil dito, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Dakilang Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Dahil dito, sumasampalataya kami na ang mga aral na itinuro mo sa araw na ito ay masampalataya ng lubos ng aming mga taga-subaybay, na dahil dito ay lumikha ng isang pananampalataya na mag-uudyok sa kanila upang sila man ay maturuan ng tamang paggugol ng kanilang mga buhay sa makatwidbagay ang pagdilingkod at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Amen. Alisin mo kami sa mga maling kaisipan, Panginoon naming Diyos, at likhaan mo kami ng pusong may kapakumbabaan. Matanggap namin ang iyong mga aral ng may buong pananampalataya. At sa dako paroon ng aming pagdalakbay dito sa ibabaw ng sanglibutan, masumpungan namin ang kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Lubos ang aming pag-asa, pagpapalain mo ang bawat isa sa amin 10 ng iyong mga taga-subaybay ng programang ito, sapagkat ipinagpapasalamat namin sa ngalan mong Diyos, Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!